Eto na nga. Patungkol ito kay Sara Duterte, mga kababayan, no? Na itinanggi nga. Ma'am Isidra Lozada. Ayan, may love shoutout kay Ma'am Corazon Ramos. Ayan, Mama Jorda, hello po. So ito na nga mga kababayan, no? Ang ating unang topic ay patungkol dito kay Sara na lumabas nga itong si Madriaga na kung saan marami nga itong binulgar, mga kababayan, ay tahimik si Sara ng mga halos isang linggo. After noon, mga kababayan, ay biglang nagsalita na nga di umano, kaya nga nagtataka tayo pagdating sa mga ginawang mabuti ni PBBM at pagdating sa mga proyekto at mga magandang gagawin sa Pilipinas ay pumupuna agad itong si Lustay. Pero mga kababayan, nung lumabas itong si Madriaga at nagpa-presscon ang kanyang abogado, ay nagulat po kay mga kababayan, si Lustay po ay tahimik pa, no? Mas tahimik pa sa patay. Malalaman mo na lang may patay kasi nangangamoy. Ang problema mga kababayan, hindi na nakatiis kasi nga alam niya na ito ay ikakasira niya. So nagsalita na nga. Ngunit mga kababayan, ang kanyang sinasabi ay kasinungalingan. Alam niyo naman nga kapag sinungaling, anak ng magnanakaw yan. No, ang sinungaling kapatid ng magnanakaw, anak ng magnanakaw, pinsan ng kriminal. At kaibigan 'yan ng mga adik, ya. Anak ng magnanakaw ang sinungaling, kaibigan ng kriminal at pinsan ng adik, 'di ba? So ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may anuman siyang personal na kaugnayan kay Ramil Madriaga. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente ngayong umaga, sinabi nito na wala siyang anumang instruction dito at walang pagkakataon na binisita niya si Madriaga sa kulungan o kahit pa makausap man lamang ito. Git ni VP Sara, ang mga larawan na isinumite ni Madriaga ay pawang walang kaugnayan sa mga paratang sa kanya na kinunan lamang sa mga public events kung saan present din ang Vice Presidente. Paliwanag pa ni VP Duterte, hindi sinusuportahan ng naturang mga larawan ang mga alegasyon ni Madriaga laban sa kanya. Naniniwala ang Vice Presidente na desperado lamang si Madriaga na makalabas ng kulungan kaya't nagpapakalat ito ng mga maling impormasyon para sirain ang posible niyang kandidatura sa pagka-presidente. Si Ramil Madriaga ay sinasabing dating nagsilbi bilang security aide ni VP Sara noong siya pa ang mayor ng Davao City at nagtatrabaho rin umano bilang intel agent ng mga Duterte. Siya ang nagsiwalat hinggil sa umano'y anomalya sa campaign donations ni Vice President Sara Duterte. Base sa mga reports, sinasabing nakasaad sa sinumpaang salaysay ni Madriaga na pinondohan ng mga pogo operator at ilang drug lords ang mga kampanya ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Patay! Nako! Ito na nga mga kababayan, itinanggi na. Hindi daw ito personal na kilala at yung mga picture na inilabas ni Ramil Madriaga ay mga kuha lang daw yun sa event. Ito na. Speaking of event, anong event ba to? Yung ISIP ba yan? ISIP event? Yung ibig sabihin ng ISIP ay Inday Sara is my president. Ganun ba yon? Event yun mga kababayan. Yung mga sinabi ni Sara, yung mga picture daw na kasama niya si Ramil Madriaga ay sa mga event daw yun kinuha. Parang Parang Francis Leo Marcos lang, pipicture kay BBM tapos sabihin kapatid. Parang si Norman Mangusin lang? Didikit kay PBBM? Didikit kay PBBM tapos magpapapicture. Tapos sabihin magkapatid sila, anak siya ni Ferdinand Marcos Sr. para makapambudol. Ano to Sara? Hindi mo na maloko ang tao. Pangalawa mga kababayan, kung hindi mo kilala si Ramil Madriaga, di ba ninong ng anak mo yan, yung sumalang doon sa Singapore ng athlete ba yon? Yung pumunta Singapore? Yung pinuntahan mo doon sa Singapore, yung anak mong sumali sa isang event doon, patimpalak. Di ba ninong yun ang anak mo? Si Ramil Madriaga? Naku Sara, napaka sinungaling mo. Ito tandaan nyo mga kababayan,
Lahat daw mga picture na pinakita ni Ramil Madriaga ay kuha lamang sa event. Mga kababayan, bakit mahina ang internet ko? Mahina ba? Okay naman dito mga kababayan. Lahat daw ng mga sinungaling kababayan. Bakit mahina? Lahat daw ng mga pinakita ni Ramil Madriaga mga kababayan ay kuha lang sa event. Ngayon mga kababayan, kung kuha sa event, sino ba ang founder at organizer ng Isip Event? Ito mga kababayan. Ito, hanapin natin to Kumalat ang balita na nakipagkita sa kanyang abogado si... Ito na. Madriaga Isip Event. Makikita naman natin yan ito Ayan Huwag mo sabihin, Sarah, sino bang magbigay ng pondo na yan? Ayan may banda pa nga Tatlong araw Sir, pwede ba akong nakikita? Ramil Madriaga, hindi daw kilala ni Sarah. Ito wait lang Alam niyo ba kung bakit nagpupunta ang isang vice-presidente sa BJMP sa gitna ng gabi? Sabi ng isang veteranong Maya, pumupunta raw siya dis oras para makiusap kay Ramil Madriaga. Isang taong may hawak ng mga sensitibong sikreto ng pamilya. Pero si Madriaga, tumanggi siya, paulit-ulit. Ang irony, yung desperation na patahimikin ng isang tao, yun na ang naging pinakamaingay na pag-amin sa lahat. Ang mga midnight visits na yan, hindi yan strategy. It's a countdown to exposure. Si Madriaga, hindi siya dapat mag-alala. Ang dapat mag-alala ay yung taong pabalik-balik sa selda sa dilim. Alam niyo ba kung bakit nagpupunta ang isang... Tatlong araw lang to. Kita ninyo mga kababayan. Ito pa. Kalokohan! Yan ang depensa ng kampo ni Ramil Madriaga sa paratang na lumitaw lang siya para patibayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ayan na. Caliben ng Abante. Raymond Palad ang mga akusasyon ngayon sa kanyang kliyente na si Ramil Madriaga. Nangungutang lang siya para sa hinahandang impeachment complaint laban kay VP Sara sa darating na Pebrero. Hindi ho namin kilala yung mga group na nag-file ng kaso sa ombudsman, yung impeachment. Hindi ho namin alam yan. Pero kung gagamitin nila si Ramil as witness base sa kanyang nalalaman, of course, pag pinatawag yan ng kung saang mang korte, wala akong magagawa yan kundi magtestigo base sa salaysay niya. Pero yung mga insinuation na nakipag-deal to sa administration, may set-up dito, kalokohan po yan. Ayon kay Atty. Palad, ang affidavit ni Madriaga na naglalahad ng kanyang nalalaman laban sa mga Duterte ay may kinalaman sa anyay pagtalikod sa kanya ng mga Duterte nang sampahan niya ng kaso si dating presidential spokesman Atty. Harry Roque. Ayan Sabi po mga niya, ebidensya yan, kadami kidnapping case na yan. Na-torture yung pinsan niya, dinawit siya, tapos ginawang basehan yung dati niyang involvement sa kidnapping, nasampahan siya ng kaso. Sabi ni Atty. Palad, may sinumpaang salaysay sila ni Rosendo Madriaga kaugnay ng umano'y pag-torture sa kanya noon para idawit lang si Ramil. Hindi anya may pagkakaila na malapit sa mga Duterte si Madriaga dahil may mga hawak silang resibo para dito. Ayan Marami kaming pictures na nagpapatunay na madalas sila mag-video conference, dalawa lang sila one-on-one. Number 2, sinabi niya, na-confirm namin ito kahapon lang na according doon sa mismong kapatid ni Ramil Madriaga, nakareceive na siya ng chat na inaanak niya yung panganay na anak ni BP Sara. So mabigat, kung hindi deny niya, dapat yung denial manggaling kay BP Sara. Miyerkules nung nakaraang linggo, nang bigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Pero nagpasalamat si VP sa mga taga-suporta sa The Hague sa patuloy na pagtitiwala sa kanya. I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed. Una ng pinalita ng Billionaire News Channel ang lumitaw na pagmano-mano ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Dexter Calibe, Ayan, 'di ba? Ngayon mga kababayan, marami pong mga video, mga picture na kung saan mga kababayan si Ramil Madriaga ay may mga patunay, 'di ba? At ito pa mga kababayan, malaman naman natin 'yan. O sige, sa ngayon, agree ako sa sinabi ni Sara.
Sa ngayon kasi pwede nating sabihin na hindi siya kilala. Paano kung dumating at mabuksan ang investigasyon na yung kanilang mga usapan sa cellphone, yung kanilang mga video call, yung mga utos ni Sara kay Madriaga at pag sinunod isa-isa, imbestigahan isa-isa, paano kung magtugma? 'Di ba? Paano kung magtugma? Meron pa ngang isa mga kababayan na inutusan pa daw ni Mang Scarpio itong si Madriaga na kunin ang shabu sa magnetic lifter para hindi maabutan ng PIDEA para pagdating nila Digong doon, wala nang laman. Nako, mga kababayan, ito na. Wala daw silang kumbaga, hindi daw sila masyadong magkakilala ni Madriaga. Wala daw silang ganong relasyon or kaibigan ba o tinuturing na ano. Malalaman naman natin yan mga kababayan kung ano ang resulta doon sa cellphone. Kung sabihin ni Sara na nagbe-base siya sa mga picture lang, dyan ka nagkakamali. Kasi ang ebidensya ni Madriaga, not only for picture, but also conversation. Nako po. Paano kung kada kunbo doon may kasamang video? Paano kung sasabihin ni Madriaga, ito po, President, nahatid ko na yung kickback mo. Ito po, yung binigay sa akin ni ganun, Michael Yang, pang mo to, sa eleksyon. Yeah? Paano kung hindi lang picture? Kasi ang sabi niya, yun daw mga picture na pinipresent ni Madriaga, ay kuha lang daw yun sa mga event. Paano kung hindi lang picture? Paano kung merong conversation doon? At paano kung mismong Facebook pa? Facebook mo pa? Ang kausap ni Ramil Madriaga, malaman naman natin kung si Sara Duterte yan. Bakit? May check badge. Yeah? At malaman natin kung si Sara Duterte yan. Maraming followers. Alam ko, ang followers si Sara, 100,000 plus yata sa Facebook. Mahirap po kung ordinaryong Facebook lang. Tapos 100,000 ang followers. Makikita natin yan, mga kababayan. Diba? Big love shout out po, Tolentino. Ayan, Tolentino ng Toronto, Canada. Ayan, Messenger at WhatsApp, and text. May Viber pa nga daw. At sabi nga ni Madriaga, mga kababayan, nandoon din daw sa cellphone niyang iPhone X yung usapan nila ni Digong. Paghatid ng mga, may hinatid pa daw siya doon ng 1 billion pesos. No? Isinakay daw niya sa isang SUV, no? 1 billion at hinatid niya sa may Katarungan Village, no? Doon sa Muntinlupa o Paranaque ba? Nako, mga kababayan, ito mga kababayan. Babasahin natin itong nilabas na statement ni Sara. Ito, mga kababayan. Ito, BP Sara itinanggi ang personal na ugnayan paratang ni Ramil Madriaga. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charge and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statement to government authorities as part of concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Naku po, sisiraan daw si Sara. Ito daw ginawa ni Ramil ay obstruct and undermined sa possible candidacy of Sara Duterte sa 2028 as a president. Nako po, mga kababayan, can clarify with the geolocation with the texting and phone call on the time dates, di ba? Sana makakuha ng baptismal certificate sa simbahan para makita dun pangalan ni Madriaga na ninong siya. Sure yan, primary siya. Totoo yan, mga kababayan. At maskin picture man lang. Pero actually, mga kababayan, doon nga daw sa 3 cellphone ni Madriaga. Doon naman natin yan malalaman, mga kababayan. Ngayon, pwede pang itanggi yan. Pero ako, mga kababayan, nagduda na po ako doon sa cellphone ni Madriaga kung may laman pa ba. Kasi mga kababayan, ang sabi nga ni Madriaga, best friend daw ni Harry Roque itong taga-korte ng Manila Trial Court. Mga kababayan, best friend daw to ni Harry Roque. Kaya, delicates daw.
Kaya nga nanghihingi ng tulong itong si Madriaga kay Congresswoman Laila de Lima, mga kababayan, para tulungan daw, no, na ano tawag doon? Maano yung isang piskal ba yon? Nako, lagi naman silang ganyan, panay lihis ang galawan. Kaya nga po, 'di ba, Sir Henry? Nako, patay tayo diyan. Huling-huli siya. She already lying with a press release with her name signature. Nako. At ito pa mga kababayan, no? Meron din pong nilabas si Peebles Talaquera dyan. Kung paano nangyari, mga kababayan, na hindi kilala ni Sara Duterte si Madriaga. Ito po, ito, mga kababayan. Peebles Talaquera, Madriaga. Nako, mga kababayan. May nakita akong video ni Peebles, mga kababayan. Patuloy lang po natin support. May bagong alegasyon ang vlogger na si Pebbles Cunan. Ibinunyag ng isang vlogger sa pag... Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi nila about me and big attorney mga bangko kung saan kaloko Sa mga Lately kasi may mga bumibisita sa kanya doon sa Annex 2. Mm. And especially yung mga taong identified kay BP Sara na supposed to be may gagawin daw programa para sa mga anak ng mga detainee na pag-aaralin daw yung mga anak na detainee. Pero nagtataka siya bakit Annex 2 detainee lang yung supposed to be na programa daw ng Office of the Vice President. So, kinukuha yung mga details ng mga anak daw, addresses. So, doon medyo natatakot siya, hindi niya hinaharap. At kaya napilitan na siyang talagang magpatulong para gumawa ng salaysay dahil nga natatakot na rin siya sa safety niya doon sa Annex 2. That's why nakailang visit na rin kami doon para matulungan namin siya gumawa ng salaysay. At ilabas yung nalalaman niya pertaining niya sa mga issue ng mga pera na yan. Ano yung kaso niya? Meron siyang pending case na kidnapping na ang sabi niya sa akin ang nagsimula ng kasong yan is nung ipinimanda niya si Attorney Harry Roque sa ombudsman. Ang sabi niya, pinalikan siya, ginawa siya ng kwento ng kidnapping. Kaya ngayon na nagpo-prosecute sa kanya ng kidnapping is yung law office mismo ni Attorney Roque. Hindi niya nabanggit sa akin mismo na kung nag-usap sila ni BP Sara, pero meron mga bumisita ron galing sa Office of the Vice President. And lately, bago namin ginawa yung salaysay niya is that bumisita daw kinausap daw yung misis niya ng mga ka-officers doon sa ISIP, yung itinayo niyang support group, yung na kung saan presidente yung wife niya pero nag-resign na. Kinausap daw yung misis niya at sinabi na tutulungan daw siya sa kasong kidnapping at dadalawin siya ng ibang officers pero hindi niya hinarap yung dumating doon sa Annex 2 dahil desidido nga siyang ilabas talaga yung nalalaman niya. Patay. Ang feeling kasi ni Ramil, pinagkaisahan siya. Nung time na ginawan daw siya ng kwentong kidnapping ni Attorney Roque, humingi siya ng tulong kay BP Sara na mamagitan, no? Pag-ayusin sila dahil isang grupo naman sila. Ang feeling niya, iniwanan siya sa ere ni BP Sara at hinayaan niya na mag-proceed yung kidnapping case na according to Ramil, gawa-gawa lang ni Attorney Roque. Siya, siyempre sumama ang loob niya, imagine ilang taon na siya nakakulong. Sa dami ng nalalaman niya, hindi man lang siya tinulungan, hindi na magitan si BP Sara. Siguro naipon na rin yung galit niya, yung pag-aalala niya sa pamilya niya. Tapos nakikita pa niya yung issue ng korupsyon, yung mga deliveries ng pera. Na kung tutusin daw walang sinabi yan sa mga deliveries ng pera niya. Hala! So gusto niya na rin umingay itong bagay na to para mag-proceed na rin yung kaso sa ombudsman na isinampa niya. Kita ninyo, narinig ninyo? Ito daw mga korupsyon, deliveries ng pera. Kung tutuusin daw, wala daw tong mga deliveries na sinabi ni Gutesa at ni Saldico sa kanyang mga deliveries nung panahon ni Digong at ni Sara. Naku po, mga kababayan. Diyos ko talaga, kawawa talaga, mga kababayan.
Ito ang patunay mga kababayan na talagang si Sara dito. Actually mga kababayan, kahapon lang natanggap na ng NBI itong affidavit ni Ramil Madriaga na kung saan humiling siya doon na mag-conduct ng forensic backup or data backup ng kanyang cellphone na nandoon sa kustodiya ng Branch 21 sa Manila RTC or Trial Court ng Maynila, mga kababayan, na pabubuksan daw niya sa NBI itong mga cellphone niya na kung saan nandun lahat ang ebidensya, utos, usap at mga conversation nila ni Sara, ni Digong, pati mga pictures, mga videos, mga kababayan. Ako, sana hindi nabura yan. Ang problema niyan kung ang cellphone niya ay pinalitan na. Ang problema dyan kung ang cellphone niya ay kinakalkal na. Naku po, mga kababayan. Diyos ko, ito na. Mas lalo, alam niyo sa totoo lang, si Ramil Madriaga, mga kababayan, nagtatampo nga lang daw. Ito sa sinabi ni Sara ngayon na itinanggi siyang hindi siya kilala, mas lalong manggagalaiti si Ramil Madriaga dyan. Kung ang isumbong lang dapat ni Ramil ay yung parang average level lang dapat, no? Yung kanyang ibubulgar na kaalaman. Pero sa ngayon, pati ngayon, pag nakarating kay Ramil Madriaga ito na itinanggi siya at hindi siya kilala, sa madaling salita, mas lalong manggagalaiti si Ramil Madriaga dito. Alam ko ang style ni Ramil ngayon, sulat-sulat lang yan. Kasi, kumbaga, parang tinatakot niya lang si Sara Para kung sakali na para si Sara ay aamo sa kanya, papakawalan siya, tulungan siya makalabas. Ang problema ngayon mga kababayan, imbis na tulungan siya ni Sara, ang ginawa ni Sara ay sinabihan pa siyang hindi kilala. Mas lalong magagalit si Ramil Madriaga dyan, mga kababayan. Mas lalong manggagalaiti at iinit ang dugo ni Ramil Madriaga dyan sa ginawa ni Sara. May possibility pa dito. Kent, may bagong upload si Peebles na video. Ayan. 'Di ba? May possibility pa dito mga kababayan na mas lalong magalit, no? Si Ramil Madriaga sa ginawa ni Sara ngayon na itinanggi niyang mga kababayan. Itinanggi niyang hindi kilala. 'Di ba? Ito. Mainit ba kayo sa part 3? Itutuloy natin to. Ano ba yan, Peebles? Laban. Ano ba to, Peebles? Sara Duterte, kulong. Pero sabi niya, Alam mo kung ba't kita tinatanong, Pebbles? Kasi may mga viewers kami. yun, magandang araw po sa inyo. Nako. Kakan. Diyos ko mga kababayan, ano ba yung upload ni Peebles? Hindi ko alam kung ano yung ni Peebles dito mga kababayan. Tagal lang tayo. Ito ba yon Peebles Talakira 4NA1? Ano ba yon? Ito ba yon? Yes. Ito. Ayan. Sorry. Naglabas daw ng statement si Sara. Kakagising ko lang. Tapos, yung phone ko, ting, ang daming tulog. Ano pa rin yun? Pagkakita ko, naglabas na ng statement ang lola niya. Ala! Ano ba yan, Ako Peebles? naman. Uto-uto ka. Ano daw? Ini-adjust lang kita na maglabas ka lang statement tungkol kay Ramil Madriaga. Bubulol patuloy ako, kakagising ko sa sobrang excited ko. Ala! Eme ko lang yun, hindi yun totoo. Ini-adjust lang kita. Gusto ko lang malaman kung uto-uto ka ba talaga. Charot! Dahil naglabas ka na ng statement, bibigyan muna kita ng isang pasabog na dance number. Ma'am Delia, hello po. Pasabog daw. Kasak. Para sa ito, ha? Don't you sweat it, baby. You are dancing through the lights. Ano daw? Makapiright tayo dito. Ayan, hayaan natin siya sumayaw. Tsanjaran-jaran. Ito na. Parang ang
magaling ka rin mang-uto. Ah, Ayan na. sige nga. Naglabas na siya Oo. ng statement. Basahin nga muna natin. Sige, Tingnan basahin natin mo. yung statement ng pinakasinungaling na Vice President. ng Mm. Pilipinas. Ayan. According to GMA News to ha, Mm. official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. Ah, I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor Cubes, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Mm-mm. Yan ang sinabi niya. Oh, Miss Agnes, na hello hindi po. raw siya bumisita at hindi niya nakausap si Ramil Madriaga. Mm. So may pakikita tayo. Ayan na, ayan na. Hindi niya daw binisita at hindi niya raw nakausap si Ramil Madriaga. Patay ka dyan. Okay, Sige na. nababasa niyo yan ha. Malinaw na malinaw. Ano ba yon mga kababayan? Ito, Republic of the Philippines Office of the Vice President. Ayan, continue natin. Office Mm. of the Vice President. Oo. Malinaw na malinaw ha, ang nakasulat dun sa papel, Office of the Vice President. Mm. Ito na yung buong papel. Yung nakabilog na nakalagay na Delta, yan ang code ng Annex 2, Delta. Nagsabi siya sa Annex 2 nung nagpunta siya sa BJMP ng alas 11 ng gabi, Nako, alas dun 11. sa tinanggal na warden na magbibigay siya ng tulong o proyekto sa mga PDL, sa mga nakakulong sa Annex 2. Annex 2 lang. Ang tulong na ibibigay niya ay pag-aaralin niya ang mga anak ng mga nakakulong. Kasi nga Ayan. naman daw nakakulong, wala silang maitutulong dahil nakakulong sila. Paano mag-aaral yung mga anak nila? So umepal siya. Mm. Yun yung binigay niyang project. Ngayon, isa-isang pinatawag yung mga PDL sa office ng warden. Nako. Pinapirma ng warden, pinalagay yung pangalan ng anak, address, route, ayan, tinakpan ko kasi mga bata yan, hindi pwede. Baka madimanda tayo. Yan. Ngayon, eto na yung tanong ko sa'yo. Sarah, paano magkakaroon ng ganyang project sa Annex 2 ng BJMP kung hindi ka nagpunta? Tama. So, sino nagpunta? Si Joyce dapat. Eh di paglabas hindi natin ng statement si Joyce dapat, patunayan niya kung bakit siya nasa BJMP. Ayan. Di ba? Ano yan? Bigla na lang may lumipad na papel mula OVP papunta dun sa office ng warden. Oh, Kaya kasi nagkaroon hindi ng daw ganyang pumunta project. doon. Wala daw yung At sino katotohanan. naman ang makikipag-usap ng ganyang project na maglalabas ng pera? Pera yan, pag-aaralin yung mga bata. Oo. Siyempre ikaw. Di ba? Pilit mong linulusot na hindi mo kakilala si Ramil Madriaga na hindi ka Nako. nagkausap. Hindi ka lulusot, girl. Hala. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. Hala. So, anong project yan? At bakit kinancel yung project na yan? Mali yan. Wrong ka dyan. Hala. Pag kinancel mo yan, ibig sabihin sinungaling ka talaga. Hala. At pag tinuloy mo naman yan, Ibig sabihin, totoo. nagpunta ka. Hala. So, saan ka ngayon lulugar? Hala ka. Ang hirap pag-isip, no? Mm. Basahin pa uli natin yung ibang nakalagay sa statement niya. Mm. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mm. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations, bare allegations,
no matter how loudly repeated amount to nothing more than noise. So, hindi pala totoo to. Mm. Ito ring Zoom meeting nyo sa isip, hindi rin totoo. Hala. Ito hindi rin totoo, Sarah. Hala. Ano to? Hala. AI. Lumabas na. Na magkausap kayo ng video call ni Alo. Ramil Madriaga. Tara, Hindi Diyos rin yan ko. totoo. Sa bagay, pwede mong sabihin hindi totoo kasi walang boses, hindi nagsasalita. Parang pinagtugtong-tugtong lang yung pictures. Eh, paano kung may video nga? May point ka dyan. Mm. Pero syempre, hindi naman ako papayag. Mm. Nahahamunin kita, tapos wala akong ilalabas na resibo. Mm. Maghintay ka. Kahapon, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, screenshot nyo to para may kopya kayo. Hanapin nyo kung nasaan ako. Charot! Ayan yung post ko. Ayan, no? Tandaan nyo tong picture na to. Oo, mga patunay. SS nyo na Oo. para marami tayong may hawak. Diyan, makikita nyo sa picture na yan na inaabot ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga yung bandila ng Pilipinas. Hello? Naka-headband pa ang putaha. Kala mo naman talaga. Oo nga pala, si Sara pala yung kasama niya. Kitang-kita sa picture na inaabot mo, Sara Duterte, yung bandila ng Pilipinas kay Karam. Pero, pwede pa rin sabihin na AI yan. Oo. Diba? Kasi, Picture lang eh. teacher lang. Oo. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, chururut. So, Paano kung may try kaya video? natin Video naman. i-play itong video na to. Ala, may video. Ayan. Ayun, may video yan, Sara. Headband. Oh. Picture yan. Ayan, mga kaisip. Nagkakagulo ako. Sharam. Kuya Ram. Oh. Kuya Ram! Oh, sumigaw si Sara. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Oh. Mama ko pa nga yata yung katabi ni Sara dyan eh. Yung nakapulang. Mama ko pa nga yata yan eh. Ala! At kumain siya ng tsokolate dyan. Hmm. Resibo. Hmm. Ang daming tao. Kaya nga. Nakitang nag-headband ka. Kung ano yung nasa picture. Kumain ka pa ng tsampurado. Nasarapan ka pa nga. Sumigaw ka pa nga, Kuya Inabot Ram! yung bandila ng Pilipinas. Binanggit mo yung Sir Ram. Oh. So ngayon mo sabihin, hindi kayo magkakilala. Hala. Hindi AI yan. Ang Ala. daming taong nagsasalita. Ang hirap gawin yan kapag ginawa mong AI yan. Dahay! Sara, Sara, Sara. Sara, Sara, Sara. Oh. Diba, Ewan Sara? ko sa'yo. Sino nga? Alin ka? Diba? Kita nyo na, mga kababayan. Si Ram! Kuya Ram ata yun or si Ram? Si Ram pala. Kinuha niya yung flag, tapos sinuot niya yung headband na may nakalagay, Inday Sara is my president. May mga nagtanong, Ken, para kang napagod or inaantok. Hindi po, ganito lang po talaga ako mga kababayan. Kasi nga, bakit? May iniinom kasi akong ganito, oh. Ayan, nakakapaantok kasi siya. Oo. Ayan, mga kababayan. So, klarong-klaro ha. Naku, Sara, itanggi mo pa yan. Bukod dyan, sabi ko nga sa inyo, ang statement ni Sara doon sa press release niya, ay yung mga picture daw na pinakita ni Ramil ay kuha lang daw yun sa mga event. E paano nga kung may video? Sara, alam mo sa totoo lang, Vice President Sara, walang masamang aminin mo. 'Di ba? Walang masama. Oy, Ma'am Alma Baking, maraming salamat po, ma'am, sa yung super palipad. And thank you so much po. Walang masama Vice President Sara umamin. Ang masama diyan,
kung sa ibang tao pa manggaling, di ba? Much better kasi yung aminin mo eh. Wala naman sabihin mo, oo, kilala ko yan, oo, ganito yan, oo, ganyan yan. Pero wala naman akong kinalaman sa kaso niyang dyan. At saka kung hihingi man siyang tulong sa akin para makalaya siya, hindi po pwede. Kasi bakit? Sumunod po tayo sa batas. No? Idaan po natin sa legal. Huwag po yung kukunin ka namin, aambusin namin yung convoy mo, tapos ilabas ka namin. Sa drama mo lang napapanood yan. Pwede naman umamin, walang problema, Sarah. Oy, aminin mo yan. Hindi kaduwagan yan. Aminin mo, mas matutuwa pa yung tao. Yeah? Aminin mo magkakilala kayo, pero wag mong itanggi, wag mong aminin yung mga sinabi ni Ramil na inutusan mo siyang ganito, maghatid ng confidential fund, kumuha ng droga, tumanggap ng ganito, ihatid sa ganyan. Oh, doon kayo magkatalo. Pero yung sinabi mong hindi mo siya kilala, walang ganun, Sarah. Pangit yung ganun. Masisira ka dyan.